Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. So eto na yung ating continuation sa ating naunang video kahapon. Ito yung pagsasabi ni Marcoleta na hindi atin yung Kalayaan Group of Islands. Ngayon ang sagot dito ay itong kwento tungkol sa magkapatid na Philemon at Tomas Cloma. Sino ba si Tomas Cloma? Sino ba si Philemon Cloma? Si Philemon Cloma ay isang sikat na mangingisda na galing sa Bohol. At merong malaking palaisdaan yan. Merong mga malalaking lansa, malalaking barko na pangisda. Mayayaman ang pamilya na yan. At ang kanyang elder brother ay nagtayo ng Maritime Institute of Technology sa Manila. At walang iba kundi si Tomas Cloma. Si Tomas Cloma ay isang abogado, isang edukado na tao, mayaman. Kaya nga, diniklara niya ang Kalayaan Group of Islands na sa kanya. Sa kanya at sa kanyang pamilya yon na pagmamayari. Gumawa sila ng mga muhon, pinasurvey nila ito, mayroong sukat yan, longitude, latitude. Kompleto ang ano niyan, ang description. At hindi lang yan, nilathala niya sa buong mundo, sa buong pahayagan ng buong mundo na mayroon siyang nadiskubre na mga isla sa unahan ng Pilipinas. Kaya kahit hindi yan sakop ng economic zone ng Pilipinas, ay atin pa rin yan dahil sa international na batas. Kung sino man ang makadiskubre ng hindi pa nadiskubre na mga isla, ay siya yung may-ari, lalo na kapag kanyang dinidevelop ito at lalo na kapag kanyang tinitirhan. Kaya lahat ay ginawa ni Cloma. Meron siyang mga nakatira doon ng kanyang mga tauhan na mangingisda at dinidevelop nila ito. Pero dahil nga sa inaagaw ito ng Taiwan at China nang malaman nila na mayroon palang mga isla doon, tsaka umaksyon si Ferdinand Marcos na kunin na ito i-annex sa Pilipinas dahil ayaw i-annex ni Cloma sa Pilipinas. Gustong gawin ni Cloma na isang maliit na bansa. Kaya inagaw ni Marcos at ang napaka-shocking diyan ay binayaran lang si Cloma ng ₱1. Parang insulto, di ba? Pero napakagandang move ni Marcos dahil gumawa kagad siya ng presidential decree na ang Kalayaan Group of Island ay annexed at parte na ng Pilipinas. Kaya wala talagang ang China diyan. Meron tayong mga records niyan, merong mga muhon na naroon sa Kalayaan Groups. At yan magpapatunay na Pilipino ang unang nakadiscover niyan kahit hindi sakop ng EEZ, kahit nasa unahan na ng Pilipinas ay atin dahil ang nakadiskubre walang iba kundi si Philemon at si Tomas Cloma, parehong Pilipino. Okay, so ito yung 3 years ago na video courtesy sa atin ng GMA Integrated News. Atin ito panoorin. Noong dekada 50, nagtungo at inihayag ng kanyang lolo na si Tomas Cloma ang pagbumayari sa mga teritoryo sa kanluran ng Palawan. Ang mga muhuna ito ay kabilang sa dinala noon sa noong dekada 50, nagtungo at inihayag ng kanyang lolo na si Tomas Cloma ang pagmamayari sa mga teritoryo sa kanluran ng Palawan. Ang mga muhuna ito ay kabilang sa dinala noon sa mga teritoryo. 1947 hanggang 1950s, naglalayag sa kanluran ng Palawan ng kapatid ni Cloma na si Captain Philemon para mangisda. Pero kalaunan, narating nila ang mga teritoryo na walang umuokupa. Sa mga sumunod na ekspedisyon, sumama na ang abogadong si Tomas Cloma. At noong 1956, nagbigay pa nga ng notice sa mundo si Cloma at idineklarang kanila ang Free Territory of Freedom Land. Ito yung sinabi ko. At nagpagawa siya ng napakaraming muhon. Merong kompletong description yan. Pinasorbe niya sa mga geodetic engineer. Kaya gumastos talaga si Cloma dyan. Dahil ang dyan ni Cloma ay gawin niya na parang Palau. Parang Palau yung maliit na bansa. Pero hindi nangyari dahil hindi pumayag si Marcos na presidente noon. Right after the World War pala ito na-discover. So 1946. At nakita pa nga nila dyan yung mga mayroon palang mga kagamitan dyan ng Hapon. Nang umatake ang Hapon sa Pilipinas, ay ang iba pala ay dumaong dyan . Akala nila mayroong mga tao dyan, wala . Kaya dyan na siguro nagtago yung ibang Hapon
Sa palagay ko, nagbaon na naman ng ginto, di ba? Mga treasure hunters dyan sa sa Kalayaan Group of Islands, ay magumpisa na kayong maghukay dahil napadpad pala diyan ang mga Hapon. Sabi ni Pilimon Kluma ay meron daw mga kagamitan diyan ang Hapon na kanilang nakita. Ibig sabihin, anong ginagawa ng mga Hapon diyan? Nako, mga ka-TH, mga treasure hunters of the Philippines, umabot pala ang Hapon diyan eh. Anong ginagawa ng Hapon diyan? Wala namang mga sundalong Pinoy diyan. Anong aagawin nila diyan? 'Di ba? Hindi nagbaon, parang pirate treasure, 'di ba, na binabaon sa mga isla na inhabited. So ibig sabihin, merong itinago rin diyan ang mga Hapon sa Kalayaan Group of Islands. Nako, baka big treasure 'yan ha, pero nakaapak kasi diyan si FM eh. Si McCoy, baka nakuha na naman dahil merong mga magandang gagamitan si McCoy sa treasure hunting, mga kababayan. Kaya nako, gandang lugar yan, Freedom Island nga eh. Okay, balik tayo sa balita, courtesy sa atin ng GMA Integrated News. Nagtagal, nag-issue rin ng claim ang Vietnam, France, Taiwan at China. Pero mismong gobyerno ng Pilipinas, hindi raw kinilala ang ginawa ni Kloma. Di nagtagal, nag-issue rin ng claim ang Vietnam, France, Taiwan at China. Pero mismong gobyerno ng Pilipinas, hindi raw kinilala ang ginawa ni Kloma. Idinulog pa sa UN General Assembly ni Kloma ang kanyang claim, pero hindi rin ito nagtagumpay. He felt defeated. He felt defeated, and because nga naman, I mean, he had invested his own money to have the islands platted. He went that notice to the world. He went to the UN and filed that. Malaking Ang utang claim ni pala Kloma natin kay ang Kloma ginamit eh. na basihan ng gobyerno Kasi gumastos para si Kloma ipaglaban ng ang kanyang karapatan sariling sa pera Freedom para Land ma-plot na yung kalaunay mga pinangalan ng coordinates ng Kalayaan mga isla Municipality sa Kaya ilalim ng sinabi Palawan. ni Marcoleta na walang coordinates ang ating mga isla sa WPS, mali siya. Dahil nga meron ng mga muhon na nilagay si Kloma eh. Saka gumastos siya sa pag-survey ng mga geodetic engineers. Yung nagsalita kanina ay kanyang apo yan eh. At namatay si Kloma na defeated, sabi. Kasi nga kinulong ni Marcos eh. Binayaran lang ng ₱1. So noon ang ₱1, sabihin natin yan noon ay 100,000 pesos. Ang ₱1 during 1946. Ganon ba? Baka ₱1, 100 lang eh. Talagang ang liit-liit na ang barat ng pagkabili, ₱1 lang. Grabe. Napaka marunong talaga ni Makoy. So ito, balik tayo sa ating kwento. Taong 1995 na lang nagbalik ang sigla ni Kloma nang nawaran siya ng Legion of Honor Award ng Administrasyong Ramos at magkaroon ng Honorary Vice Admiral rank ng Philippine Navy. Taong 1995 na lang nagbalik ang sigla ni Kloma nang gawaran siya ng Legion of Honor Award ng Administrasyong Ramos at magkaroon ng Honorary Vice Admiral rank ng Philippine Navy. Ever seen glasses like these? Smart multi-focus Hindi alam na wala yung Spratly, hindi alam na Spratly yun. Ngayon, nung in-inquire niya sa gobyerno, Okay, itong kung nagsalita, anong anak status ni ng mga Kloma to isla-isla na eh, yun, lumabas nga sa Tomas record ng Kloma. gobyerno na walang Sabi walang ni, indication ano sa noon, ni mapa, Kloma, sa navigational na map, wala wala sa nakalagay mapa lang doon, ng unexplored. Pilipinas na mayroong nakalagay na pangalan na Kalayaan Group of Islands or Freedom Islands. Wala. Kasi maliliit yan na isla. Wala yan sa drawing. Kahit drawing natin ng mapa noon, ang mga drawing ng mapa noon, kasi wala pang Google Map, di ba? Ay wala talagang mga isla dyan na tinatawag na Kalayaan Groups. Hindi makikita dahil maliliit. Pero marami pala yan. Nasa 52 kaisla ang Kalayaan Group of Islands. Kaya malaking ano yan, di ba? Malaking area yan. At kapag mag-explode na yung ating population, dadami na, ay pwedeng titira doon ng maraming Pilipino. Mabubuhay dahil napakaraming isda. Mabubuhay dahil merong karagatan na maraming isda talaga. Ang sarap mabuhay siguro doon, no? Mapuputi ang mga beach. 'Di ba? Parang Boracay. Nako. Okay, balik tayo sa napakagandang kwento
na konti lang sa atin ang nakakalam nito. Kung hindi pinag-usapan ng WPS, hindi natin malaman si Kluma pala ang nag-explore diyan eh. Discover ng mga islands occupied by the other countries now? Oh, yes. It was him. As a matter of fact, after that, it became our private fishing ground. Discover ng mga islands occupied by the other countries now? Oh, yes. It was him. As a matter of fact, after that, it became our private fishing ground until my father decided to claim after verifying the records. Maraming island na puro kanya, na dami, puro oh. birds. Albatros at saka meron pang Ayan, itim so, yan eh. ayan, Mga so, itim na. Hindi mo na kailangan totoo yung na sinabi ng mamaril eh. Kluma. Ayan, Pipick oh, up mga mo na lang albatros, eh. Tsaka hawiin Pag dumaan mo, ka nandyan pagdaan lang mo, sa hindi harap ka mo. Ay, yung pupunta ka pupulutin from mo one lang end daw to the eh. other, hindi ka pwedeng Mga tumakbo. ibon. Grabe ang ganda, no? Parang paraiso. Napakaganda. Tapos ibibigay lang natin sa China. Si Kluma palang gumastos dyan eh. Para masukat yung mga isla dyan. Gumastos sa muhon. Ang dami-daming muhon na dinala doon eh. Tapos ibigay lang ni Marcolita sa China. Grabe na mga tao to, no? Ilang milyon kaya ang natanggap ng mga ito sa China? Bakit doon sila nagsisilbi? Bakit yun ang pinupuri nilang China? Bakit hindi makikinig si Marcolita sa history of the Philippines? Nang pagka-discovery nito ni Kluma. Bakit hindi niya nabanggit si Kluma? Dahil ba ayaw niyang malaman ng mga tao na na-discovery ng Pilipino ito? Ay kahit si Kluma na lang ang itapat natin kay Marcolita, wala na eh. Talo na siya dahil na-discovery nga ni Kluma yan. Kahit nandun pa yan sa Guam, basta si Kluma ang nakadiscovery niyan, isang explorer, may kapatid na mangingisda, kaya na-discovery nila yan. Kahit wala sa economic zone, attorney tong si Marcolita, pero mas matalino diyan si Attorney Bueno eh. Kudos kay Attorney Bueno. Lalo na yung si Attorney J. Batong Bakal, mas matalino yun. Mantakin nyo, professor of the UP, di ba? Si Marcolita, naging professor ba yan? Nagdunong-dunungan lang yan eh. Okay, patuloy tayo. Ganun kadami ang mga ibon doon. 1996 sa mismong ika-72 niyang kaarawan, namatay si Kluma. Ayan. Nakita Ganun kadami Ayun. ang mga ibon doon. operasyon ng Pilipinas laban sa China. 1996 sa mismong ika-72 niyang kaarawan, namatay si Kluma na di nakita ang kinahinatnan ng kanyang claim. 2016, nanalo sa Permanent Court of Arbitration ng Pilipinas laban sa China. I'm pretty sure he'd be very, very proud that, that he was proven right after all these years. Pero ang nakakalungkot daw, Nanalo na tayo eh. Yun ang nakaka-frustrate eh. Nanalo na. So parang sayang naman. So for nothing. We had a chance. Legally, there was a decision already. May legal basis. We proved, the Philippine government was able to prove legally that may basis tayo. sabi ni Professor J. Batong Bakal ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea. Bagamat personal na claim ang ginawa ng grupo ni Kluma, naging matibay sana ito kung sinuportahan ng pamahalaan. Nung pumasok si Kluma, sumunod agad yung Philippine government at inoccupy yung mga lugar. Then malamang nga, naging atin na yan. No? Pero ayon sa kasaysayan, ang nangyari, hindi nga move ang government for a long time. Kaya since that time, medyo Ayan, so dahil nalaman ng China na position. Kamakailan, namataan ng napakaraming militia vessels ng China malapit sa mga inaangking teritoryo ng Pilipinas. Ganito na raw ang naging bago estilo na ng isipan China ni noon Marcos na sa mga i-annex sa contested Pilipinas area. ang na-discovery ni Kluma. Kasi ang nangyari parang pinagtawanan si Kluma at si Pilimon eh. Na inangkin nila at gumawa sila ng sariling bansa doon sa the Freedom Islands na ang kanilang flag ay albatros. Kaya nga pinagtawanan dahil albatros, pang ano yan sa toilet, di ba? Sa toilet yan, pabango sa toilet yung albatros. Kaya pinagtawanan si Kluma noon.
Pero ngayon, o ano, di ba? Kahit na, di ba, mas nadeklara ng Pilipinas na atin yan eh. Ayaw lang talaga ng China maniwala at ayaw nila i-accept na atin yan dahil malakas sila at tinatakot nila tayo. Kaya nga noon pa man, 1970s, nagpapadala na pala diyan ng mga barko na marami ang China. Ganun pa rin ang kanilang estilo hanggang sa ngayon. Magpapadala ng maraming barko, gugulatin tayo, tatakutin tayo. Yan pa rin na strategy. Kaya patagalan na lang to eh. Ang importante, tayo ang nangingisda diyan. At tayong nagkikinabang diyan ng resources. Kaya patagalan na lang to sa pag-angkin. Tayo naman talaga ang nandyan. Baka mamulat yung mga singkit na mata ng inchik pagdating ng panahon na hindi talaga sa kanila yan. Alright, anong masasabi nyo dito sa napakagandang discovery at kwento ni Pilimon? Si Pilimon na masuro sa karagatan, taga Bohol pala ito eh. At ang kanyang kuya, walang iba kundi si Admiral Tomas Kluma. Mga explorer at totoong may-ari ng Kalayaan Group of Islands na ipinasa sa Pilipinas dahil sa i-annex ito as part of the Philippine Archipelago. Alright, mga kababayan, ako magpaalam na. Maraming salamat. Pag-comment na lang sa ating comment section sa mga bago pa lamang napadpad. Maraming salamat din sa pag-subscribe. Napakalaking tulong. Hanggang sa muli. Love and peace, not war. Paalam.
Ayaw lang talaga ng China maniwala at ayaw nila i-accept na atin yan dahil malakas sila at tinatakot nila tayo. Kaya nga noon pa man, 1970s, nagpapadala na pala diyan ng mga barko na marami ang China. Ganun pa rin ang kanilang estilo hanggang sa ngayon. Magpapadala ng maraming barko, gugulatin tayo, tatakutin tayo. Yan pa rin na strategy. Kaya patagalan na lang to eh. Ang importante, tayo ang nangingisda diyan. At tayong nagkikinabang diyan ng resources. Kaya patagalan na lang to sa pag-angkin. Tayo naman talaga ang nandyan. Baka mamulat yung mga singkit na mata ng inchik pagdating ng panahon na hindi talaga sa kanila yan. Alright, anong masasabi niyo dito sa napakagandang discovery at kwento ni Pilimon? Si Pilimon na masul sa karagatan, taga Bohol pala ito eh. At ang kanyang kuya, walang iba kundi si Admiral Tomas Kluma. Mga explorer at totoong may-ari ng Kalayaan Group of Islands na ipinasa sa Pilipinas dahil sa i-annex ito as part of the Philippine Archipelago. Alright, mga kababayan, ako magpaalam na. Maraming salamat. Pag-i-comment na lang sa ating comment section sa mga bago pa lamang napadpad. Maraming salamat din sa pag-subscribe. Napakalaking tulong. Hanggang sa muli, love and peace, not war. Paalam.